Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao 10. So, handa ka na bang matuto? Tara na, simulan na natin. Kamusta muna ang lahat? I hope marami tayong mga natutunan noong nakaraang linggo. At dahil ngayon, ating ipagpapatuloy ang ating aralin tungkol sa topic natin noong nakaraang linggo. So I hope tayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo tigit ang aming mga magulang, at masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumungo naman tayo ngayon sa ating classroom rules. Alam na natin to. So ilan sa mga dapat nating tandaan ay mute natin ang ating microphone at i-unmute lang natin ito kapag tayo ay tinatawag ni teacher o kaya may tinatanong sa atin at kailangan nating sumagot. Pwede rin naman nating i-turn on ang ating mga video pero para nga sa mga nakadata, pwede natin siyang i-turn off para at least mas makatipid tayo, no? So pwede rin natin gamitin yung ating mga chat box, okay, kapag meron tayong gustong sabihin. Then, sana makinig tayo maigi, wala sanang kumakain at lumilipat-lipat ng pwesto para nakapag-focus tayo. At i-enjoy lang natin and do your best. Familiar ba kayo sa Never Have I Ever? Alam ko, pamilyar na tayo rito at nakikita natin ito lalo na dun sa mga mahihilig manood ng mga videos, 'di ba? So dito magpapakita ako ng ilan sa mga katanungan tapos lalagay nyo lang sa ating chat box kung kayo nga ba ay nagawa nyo na ba to. Sasabihin nyo lang na I have at never naman kapag hindi nyo pa nagawa. Maliwanag? Simulan natin sa unang katanungan. Lumalabas ng walang face mask. Nagawa na ba? I have ba? O never? Bakit kaya? Kung nagawa na, bakit? Para naman sa mga hindi gumawa, ano ang inyong dahilan? Magaling! Tumungo naman tayo sa pangalawa. Nanonood ka ba ng K-drama or Netflix o naglalaro ng mga online games na may examination kinabukasan? Never ba? Or I have? Para sa mga gumagawa, bakit kaya? Para sa mga hindi naman, ano ang iyong kadahilanan? Tama. Tumungo naman tayo sa ikatlo. Nag-post ka na ba ng fake news sa social media? Never ba? O I have? Ilagay na sa ating chat box. Ano ang dahilan kung bakit kayo minsan nakapag-post? Para sa mga hindi naman, ano ang dahilan bakit hindi kayo nag-post? Magaling! Ngayon, ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang ating mga gawain? Nahirapan ba gawin ang ating gawain? Sa pagkasagawa ng mga kilos na nabanggit, ano ang ating ginamit? Mahusay! Ngayon, tunghayan natin. Ipagpapatuloy natin ang ating aralin noong nakaraang linggo. At ito pa din ay tungkol sa module number 1. Ito ay ang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. At tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na para sa quarter number 1. puntahan natin ang ating mga objeto. Ito ang inaasahan na sa pagkatapos ng aralin na ito ay malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kasanayan. Una,
Napatutunayan na ang isip at kilos-loob ay ginagamit para sa paghahanap ng katotohanan at sa paglilingkod at pagmamahal. Ikalawa, nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang kakayahang mahanap ang katotohanan at maglingkod at magmahal. Ilapat natin. Dito, kailangan nating basahin at suriin ang mga sumusunod na sitwasyon. Ano kaya ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa sitwasyon? At kailangan ninyong sumulat ng mga konkretong hakbang kung paano nga ba ito malalagpasan. Ilagay ang inyong mga kasagutan sa inyong sagutang papel. Tunghayan natin ang unang sitwasyon. May pandemyang nagaganap ngayon sa ating panahon. Narinig mong ipatutupad ang tinatawag na new normal sa pag-aaral. Dahil nais ng Pangulo na walang papasok sa paaralan tulad ng nakagawi ang pagtuturo na kung tawagin ay face-to-face. Ang tanging paraan lamang upang kayo ay maturuan ng inyong guro ay sa paggamit ng gadgets at internet. Alam mong wala kayong internet at dahil sa matagal na lockdown ay nagsara ang kumpanyang pinapasukan ng inyong ama. Tutuloy ka ba sa pag-aaral mo sa panahon ng new normal? Pangatwiranan ng iyong sagot. Mahusay! Dumako naman tayo sa pangalawang sitwasyon. Ang buong NCR ay nakapaloob sa tinatawag na GCQ or General Community Quarantine, kung saan ang mga mamamayang nasa edad 20 pababa at 60 pataas ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay. Naiwan kayo ng kapatid mong nakababata sa iyo ng inyong lola na senior citizen na. Gutom na kayo ngunit wala pa rin ang iyong nanay para bumili ng pagkain nyo. May pera namang inabot ang lola mo upang ipambili mo ng inyong pagkain. Alam mong hindi dapat nalilipasan ng gutom ang iyong lola dahil sa kanyang kondisyon. Subalit, naalala mo ang nangyari sa iyong kaibigan na hinuli ng pulis dahil sa paglabag sa GCQ. Ano ang iyong gagawin? Mahusay! Sumunod, isang araw habang ikaw ay nagmamadaling pumasok sa paaralan, natabig mo at natapon ang paninda na nakapwesto sa labas ng paaralan. Wala noon ang tindera, nasa kabilang kalsada siya at bumibili ng isasangkap sa kanyang paninda, kung kaya't walang nakakita sa iyo at sa nangyari. Nakita mong hindi na maaaring pakinabangan ang panindang natapon. Kapitbahay nyo ang tindera at alam mong ito lamang ang kanilang ikinabubuhay. Hindi mo mabalikan upang amining ikaw ang nakatapon nito dahil huling pagkakataon mo na itong ibinigay ng iyong guro at nangako kayo ng iyong magulang na hindi ka na maaaring mahuli muli sa kanyang klase. Ano ang iyong gagawin? Magaling! Sumunod naman, tuwang-tuwa ka dahil nakapulot ka ng wallet na may lamang 2,000 pesos. Dahil dito ay bumili ka ng sapatos na gagamitin mong pamasok sa paaralan dahil sira na ang iyong ginagamit na pamasok. Binigyan mo rin ng 500 ang iyong ina at ipinagtapat mo na ikaw ay nakapulot ng pera. Natuwa siya at nagpasalamat. Maya-maya ay tinignan mo ang iyong cellphone at nakita mo ang post ng iyong kaibigan sa FB na nakikiusap sa nakapulot ng wallet ng nanay niya na ibalik ito sa kanila. Ang perang laman daw nito ay ibibili nila ng kanilang pagkain. Alam mo ang mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. Sa paglalarawan niya ng wallet ay tumugma ito sa napulot mo, pati ang lamang pera at reseta ng gamot. Nagdadalawang isip ka kung ibabalik pa ang pera dahil 1,000 na lamang ang natitirang hawak mo. Ano ang iyong gagawin? Mahusay! Subukan naman nating sagutan ang mga gabay na tanong. Una, ano ang nadama mo habang sinasagutan ang mga sitwasyon? Tama. Ikalawa, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nahirapan kang sagutin? Bakit? Ikatlo, may halos katulad ka bang karanasan? Maaari mo ba itong ilahad? Mahusay. Ikaapat, ano-ano ang iyong mga isinaalang-alang sa pagpapasya? Magaling. At ikalima, anong pagpapahalaga ang natutuhan mo sa gawain? Tama.
Isa-isip natin, balikan natin ang ating mga napag-aralan noong nakaraang linggo. Una, sabi natin na ang tao daw ay isang obra maestra dahil tayo nga iginawa ng Diyos na kanyang kawangis. Sinasabi natin na talagang maraming ibinigay sa atin ng Panginoon na talaga namang nakatutulong sa atin para tayo ay makarating sa pagpapakatao dahil tayo nga ay kawangis or katulad niya. Ikalawa, ang tao ay nilikhang di tapos, samantalang ang hayop ay nilikhang tapos. Kung ating babalikan ang napag-aralan natin noong nakaraang linggo, sinasabi natin na ang mga tao ay sinasabing hindi pa tapos. Hindi kasi katulad sa hayop na ang mga hayop ay wala na silang pinaghahandaang kinabukasan, hindi katulad natin na marami pa tayong dapat gawin, 'di ba? Kailangan natin mag-aral, magtrabaho para mabuhay. At katuwang nito, yung pagsasagawa natin ng mga kilos, pag-iisip natin, pag-unawa natin sa mga bagay-bagay. Ikatlo, ang isip at kilos loob ay kapangyarihan na ibinigay ng Diyos. At ang mga ito ay kasama sa ating kalikasan ng tao. Kung ating babalikan ang pinag-aralan natin na ang tao daw ulit, ilan nga ba ang kalikasan na mayroon ng tao o tinatawag din nating dimensyon? Tama, meron tayong tinatawag na espiritual at material. Pag sinabi nating espiritual o kaluluwa, dito nga nakapaloob yung tinatawag nating dalawang kapangyarihan na ibinigay sa atin. Ito yung isip at kilos loob. Okay, samantalang sa material naman o sa katawan, nandyan yung tinatawag nating emosyon at pandama. Magaling! Ano nga naman ang nakapaloob sa pandama? Meron yan dalawa, naaalala nyo pa ba? Magaling! Nandyan ang tinatawag nating panlabas at panloob na pandama. Sa panlabas na pandama naman, naaalala nyo pa ba? Ilan nga ulit ang nakapaloob dito na ating pinag-aralan? Mahusay! Ito yung tinatawag natin na 5 senses. Pwede mo bang ibigay ito? Magaling! Ito yung paningin, pandinig, panlasa, pangamoy at yung pandama or pandamdam. At sa panloob naman, ito ay merong 4 kung iyong naaalala. Magaling! Ito yung tinatawag nating imahinasyon or imagination. Nandyan din yung memorya. Nandyan din yung instinct o paghilig natin sa mabuti o sa masama. Nandyan din yung common sense o sentido common. Diba? Sinasabi natin pagkabatid sa aksyon ng mga senses. Magaling! So ngayon, ang kabuoang kalikasan ng tao. Balikan natin ang kakayahang taglay ng tao. Bagamat may mga kakayahan tayong taglay na katulad ng hayop, 'di ba? Nagkakaiba ang paraan kung paano natin ito ginagamit sa ibang mga pagkakataon. At ayon nga sa filosofiya din ni Santo Tomas de Aquino, ang tao daw ay binubuo ng nabanggit natin kanina, na espiritual at material na kalikasan ng tao. So kakabit ng kalikasang ito yung dalawang kakayahan ng tao. So meron tayong tinatawag na knowing faculty or pangkaalamang fakultad na kung saan nakapaloob dito yung pandama at yung isip. So sabi nga natin dito, ang pangkaalamang fakultad ay dahil sa kanyang panlabas at panloob na pandama at dahil sa kanyang isip, kaya tayo ay nakakaunawa at nakakahusga or nakakapagbigay ng katwiran. Meron din tayong tinatawag na pagkagustong fakultad or affective faculty na nandiyan naman yung emosyon at dahil sa ating kilos loob. So dito, nakakaalam ang tao hindi lang dahil sa kanyang isip, kundi dahil na rin sa kanyang pandama. Imagine natin, no? Sa inyong palagay, nung ipinanganak ba tayo, may laman na ba ang ating isip? Tama, wala pa siyang laman. At dahil sa tulong ng pandama, kaya magkatandem ang isip at ang pandama. Dahil ang pandama, 'di ba? Ito yung nakakatulong lalo na yung panlabas na pandama natin, 'di ba? Yung paningin, pandinig, pandama, pangamoy, saka panlasa. Nagkakaroon ang tao ng direktang ugnayan sa realidad. So ang realidad ang siyang nagpapakilo sa kapangyarihan o kakayahang makaalam ng ating isip. Kaya ang pandama at ang isip ay tinatawag na pangkaalamang fakultad. Okay? So, ang ating kilos loob naman yung pagkasagawa natin, minsan nakakaapekto yung emosyon natin. 'Di ba? Sa pagkasagawa natin ng isang kilos. Kaya nga sabi natin, no, bilang isang tao, hindi dapat daw tayo basta-basta gumagawa ng isang pasya, ng isang kilos, lalo na kung nakabase lang ito palagi sa ating emosyon. Kailangan natin siyang ibalanse.
Diba, wag tayo sana mag-decide ng extreme, yung sobrang lungkot, sobrang saya, kasi there's a possibility na maaari tayong magkamali o maaaring hindi tama yung ating gagawing pasya. Ang taong matalino daw ay mabuti at ang mabuting tao ay matalino. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa inyo? Magaling! Ang tao ay nilikha ng Diyos bilang kakaibang nilalang. Sabi nga natin kanina, may kapangyarihan tayong nagmula sa Diyos. Ito nga yung tinatawag nating isip at kilos loob. Yung kambal na maaaring hindi natin paghiwalayin kasi magka-tandem sila din. Ito ay maaaring gamitin ng tao upang maunawaan at kumilos ayon sa huling layon. Ang pinakamataas na layunin ng isip at kilos loob ay ang pinakadakilang katotohanan at kabutihan, ang Diyos. Merong mga kapangyarihan ang isip at ang kilos loob. Simulan muna natin sa isip. So, ang kaisipan or ang intellect ay isang makapangyarihang fakultad natin bilang isang tao na may tungkuling mag-isip at may kakayahang makapagbuod tayo ng esensya ng mga umiiral at makapagmuni-muni. At dahil dito, nagagawa nating magtimbang, magsuri ng mga bagay-bagay, at dahil din sa isip, may kakayahan tayong magkalap ng mga karunungan at alamin natin yung katotohanan at yung tama at mabuti. Tapos yung katotohanan yon ay yung magsisilbing batayan natin sa ating pagpapasya. Ito ay nagtutulak sa kanya or sa isang tao para isagawa yung kanyang naiisip. Sa makatuwid, may kakayahang tuklasin natin bilang isang tao yung mga bagay na nakabubuti para sa atin at para na rin sa ating kapwa. Tayo rin ay may kakayahang alamin at kilalanin ang Diyos na lumikha at sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Ito rin ay ang katotohanan na siyang tanging instrumento para makamit natin yung kaganapan natin bilang isang tao. So, ilan sa mga kapangyarihan ng isip ay nilikha tayo bilang isang rasyonal, makatwiran, may kakayahan tayong mag-isip na nilalang. Hindi katulad ng mga hayop, di ba? Ang pagiging makatwiran natin ay nagpapakita ng ating pagkabukod tangi o unique bilang isang tao sa lahat ng nilalang na kanyang ginawa. Ikalawa, ang isip din natin ay may kamalayan, may kakayahang umunawa, tumanggap ng mga impormasyon, sumuri, tumuklas at magbigay ng kahulugan. Pangatlo, ang isip din natin ay di lamang tumatanggap ng impormasyon. Yung mga impormasyon na to ay dapat, katulad na nabanggit ko, kailangan natin itong timbangin at suriin para malaman natin kung ano nga ba yung tama sa mali. Ikaapat, may kakayahan ang taong pangatwiranan ang kanyang pasya na nakabase sa mga impormasyong nakalap natin, di ba? Makamit rather natin yung tama at yung mali. Again, hindi lang yung tama, dapat alamin natin ano nga ba yung mabuti at yung masama. Okay, ano ba yung nararapat sa isang sitwasyon? Ikalima, may kakayahan tayong tukuyin ang tama sa mali at mabuti at masama. Nandyan din ang may kakayahan tayong kumilos ayon sa ating responsibilidad. Kailangan pag-isipan natin ang bawat gagawin natin. Ito ay nagsisimula sa ating pag-iisip at kung ano man ang kalalabasan ay dapat maging responsable tayo bilang isang tao. Ikapito, may kakayahan ang taong kumilos at harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Sabi ko nga kanina, kung ano man ang mangyari, kung ano man ang magiging kahihinatnan o kalalabasan, dapat accountable tayo doon sa gagawin nating kilos. Kasi dapat, in the first place, napag-isipan mo na, nasuri mo na, natimbang, napangatwiranan mo na at napagmuni-muni mo na. Ikawalo, hindi katulad ng mga hayop, isinaalang-alang natin bilang isang tao ang ating pagkilos upang hindi tayo makasakit ng iba, hindi lang to emotionally dapat pangkalahatan. Ito ay pagpapatunay ng pagiging makatwiran natin bilang isang tao. Hindi naman ibig sabihin na nangangatwiran ka ay negatibo na to. Pangangatwiranan mo, titignan mo ano ba yung mga pros and cons, ano ba yung positive at negative. Pangatwiranan mo bago ka gumawa ng isang pasya. Kailangan na pagnilayan mo na at napag-isipan mo na. Tumungo naman tayo sa kapangyarihan ng kilos loob. So sabi nga natin, no, itong kilos loob ay talagang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa at pumili. Kasi alam naman natin na itong will o kilos loob ay naaakit sa mabuti at umiiwas as much as possible sa mga bagay na hindi tama o sa masama.
So ang ating kalooban ay may kakayahang pumili. Ito ay biyaya sa atin ng Diyos na magiging magsisilbi sa atin na gabay sa ating paghuhusga at dun sa bawat aksyon na ating gagawin. At dahil din sa kilos loob, may kalayaan tayong magkaroon ng responsibilidad sa bawat paghuhusga at aksyon or kilos na ating ginagawa. So, sabi nga natin, di ba, tunay nga tayong malaya bilang isang tao. Tunay nga tayong malaya bilang isang tao. Subalit, hindi tayo malaya sa pagharap sa mga maaaring maging bunga ng ating desisyon at aksyon. So, ganap naman na malaya tayo bilang isang tao kung pipiliin natin kung ano ang mabuti at yun tama. Tapos, yung pagpiling ito ay malayang aksyon ng tao kung ito ay ginagamit sa paghaharap ng kanyang kabutihan at kaganapan ng buhay. So, ilan sa mga kapangyarihan pa ng kilos loob ay, una, ang tao ay nagsusumikap hindi lamang dahil sa kanyang kalikasan, bagkus dahil sa kanyang kilos loob. Dahil din sa ating kilos loob, kaya nating higitan ang ating kalikasan gaya ng pagdidisiplina sa sarili. Then, ang isip ang sumusuri, subalit ang kilos loob naman siya yung malayang pumipili. Kung ano ang ating naisip, ito yung gagawin ng ating kilos loob para suriin kung ito nga ba yung dapat gawin. Ikaapat, kung ang isip ang nangangalap ng impormasyon, ang kilos loob naman ang nag-uudyok sa atin na piliin ang mabuti o masama ayon sa pag-unawa ng isip neto. Kaya nga sabi ko kanina, no, ang isip at ang kilos loob ay kambal na kapangyarihang nagpapabukod tangi. Ito yung nagsisilbi sa atin ng pagiging unique natin bilang isang tao dun sa lahat ng nilalang na ginawa ni God. Ang tao ay may malalim at mataas na antas ng isip at malayang kilos loob upang magamit natin ito ng tama sa pagpapasya at pagkilos. Ikalima, ang kilos loob ay nasisiyahan sa paggawa ng tama. Then, ang paggamit ng kilos loob ay panghabang panahong kasiyahan na humuhubog sa tao upang maging mabuting nilalang. So, sabi nga natin kanina, ang isip ay may kakayahan or kakayahan ng tao rather para maunawaan natin yung kapangyarihan nating mag-isip. Samantalang, yung kilos loob naman ay ang kapangyarihang magpasyang pumili batay sa mga nakalap na impormasyon ng ating isip. So, ang kilos loob ay malaya at nag-uudyok na piliin kung alin ang mabuti o masama ayon sa pagkaunawa ng ating isip. Pero ang kilos loob naman talaga ay laging nakabatay ito sa kabutihan. Gusto ng ating kilos loob na gawin yung mabuti tapos umiwas tayo sa masama. Kaya lang magsisilbi pa rin dito kung ano nga ba yung pagkaproseso ng ating isip. Ano ba yung pagkaunawa ng isip natin? Kaya kailangan natin gamitin ng tama parehas para yung magiging kalalabasan ng isip, yung pagkaproseso mo at yung pagpili at pagkasagawa ng kilos loob mo ay parehas tama at mabuti. Puntahan natin ang kakayahan ng isip at kilos loob. Nakikita ninyo sa inyong screen na meron tayong column para sa isip at kilos loob. So puntahan muna natin yung una. Ano nga ba yung pinakamataas na layunin natin? Sa isip ay karunungan at sa kilos loob naman yung mga bertud. Pero bago tayo makarating sa pinakamataas na layunin, puntahan muna natin yung sa pinakababa. Ano nga ba yung hangarin ng isip? Una, makisilbi ito na pag-alam. Okay? Pag nalaman natin, okay, kailangan natin pag-isipan. So, ang tungkulin ng isip ay isipin kung ano ba yung nakalap nating mga impormasyon o yung dahil nga sa hangarin natin na alamin ang mga bagay-bagay. Kapag nalaman mo na at kailangan mong pag-isipan, ano nga ba ang tunguhin ng isip? Ito ay ang katotohanan. Sabi natin ayon nga kay Father Roque Ferriols, ang katotohanan daw ay tahanan ng mga katoto na kung saan sa bawat ginagawa natin, sa bawat sitwasyon ay may nakatagong katotohanan. At kapag na-develop na natin ito na sa bawat kilos at sa bawat pag-iisip natin ay kung ma-uncover natin kung ano nga ba yung katotohanan, mas napapalago natin yung layunin natin which is yung wisdom o yung karunungan. Kasi yun naman yung pinakamataas na layunin ng ating isip, 'di ba? Magkaroon tayo ng full of wisdom bilang isang tao. Malaman natin ano nga ba yung mabuti, ano ba yung tama, batay sa pag-alam natin at dahil pinag-isipan natin at malaman natin ang katotohanan. Puntahan naman natin ang kilos loob. Ang hangarin ng kilos loob ay pagpili. So piliin nga ba, tama ba o yung mali? Mabuti ba o yung masama? So kapag tayo ay pumipili, ang tungkulin ng kilos loob ay magpasya base sa iyong pinili. At kapag magpapasya ka na, ang tunguhin ng kilos loob ay magpasya tayo base sa
kabutihan. Alamin na, sabi ko nga kanina, 'di ba, ang kilos loob ay umaasa sa mabuti at umiiwas sa masama. So, kapag nagawa natin yung tunguhin natin para sa kabutihan, nade-develop dito yung iba't ibang mga bertud na napag-aralan ninyo nung kayo ay nasa Baitang 7. At yun ang pinakamataas na layunin ng ating kilos loob. 'Di ba, ano ba yung mga halimbawa ng bertud? Sabi natin, 'di ba, nandiyan yung love, honesty, integrity, at marami pang iba. 'Di ba? Yan yung mga values talaga na kailangan nating matutunan bilang isang tao. Naintindihan po ba? Magaling. Ilan pa sa mga tungkulin ng isip at kilos loob? Una, paunlarin at gamitin natin ito. Ikalawa, ang isip ay pinauunlad ng kaalaman at katotohanan tungo sa kaganapan nito. Ikatlo, maging makatwirang nilalang. Ikaapat, makamit ang kanyang huling layon batay sa likas na batas. Ikalima, ang kaganapan ng kilos loob ay ang paghahanap natin sa kabutihan. Ikaanim, ang obligasyon ng kilos loob ay makamtan ang kaligayahan patungo sa Diyos. Ikapito, ang gampanin ng isip at ang paghahanap ng katotohanan para sa pagpapatibay ng karunungan tungo sa pagkapasya ng kilos loob sa pagpili ng kabutihan na maipakita sa pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan din ng paglilingkod sa ating kapwa. Tumungo naman tayo sa pag-alam sa mga natutuhan. Dito, dahil tayo ay nahaharap ngayon sa isang malaking hamon ng panahon ng pandemya dahil sa COVID-19, maraming pagsubok ang nararapat nating lampasan. So bilang isang kabataan, kayo ay magtala ng mga paraan kung papaano kayo makakatulong sa sitwasyon natin ngayon gamit ang isip at kilos loob. At ipapahayag ito sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Kayo ay hahatiin sa 4 na grupo. At maaari kayong pumili, maaaring sa paggawa ng tula, ng awit, spoken poetry, pagguhit, at iba pang katulad o iba pang mga malilikhaing pamamaraan kung paano nyo ito maipapakita. At ito ay inyong ipepresent sa susunod nating pagkikita. Magaling! Tunghayan naman natin ang pangwakas na pagsusulit. Ito ay ilalagay sa inyong sagutang papel. Kailangan nyo lang piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ang isip at kilos loob ay blank ng tao. A. Biyaya. B. Galing. C. Kapangyarihan. Or D. Karunungan. Ikalawa, nilikha ng Diyos ang tao bilang isang makatwirang nilalang. A. Mapanuri. B. Matalino. C. Makakayahan. Or D. Rasyonal. Ikatlo, may kakayahan ang taong blank ang kanyang pasya base sa mga impormasyong nakalap niya. A. Ipahayag. B. Ipilit. C. Pangatwiranan. Or D. Sundin. Ikaapat, may kakayahan ang taong kumilos at harapin ang blank ng kanyang mga ginawa. A. Kahihinatnan. B. Katwiran. C. Hatol. Or D. Problema. Number 5, ang pinakamataas na layunin ng isip ng tao ay A. Bertud. B. Katotohanan. C. Karunungan. Or D. Pag-alam. Number 6, ang pinakamataas na layunin ng kilos loob ng tao ay A. Bertud. B. Kabutihan. C. Pagmamahal. Or D. Pagtulong. Number 7, ang tao ay may kakayahang taasan ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ng kanyang A. Bertud. B. Isip. C. Kilos loob. Or D. Karunungan. 8. Nasa kalikasan ng kilos loob ang pagpili sa A. Hangarin. B. Layon. C. Katotohanan. Or D. Mabuti. 9. Ang paggawa ng masama ng tao ay nagpapakita lamang ng kanyang kahinaan sa A. Bertud. B. Kaalaman. C. Kaligayahan. Or D. Karunungan. Number 10.
Ang obligasyon ng kilos-loob ay makamtan ang kaligayahan patungo sa A. Diyos, B. Kapwa, C. Katotohanan, or D. Puso. Ang karunungan ay hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, kundi para din sa A. Katotohanan ng buhay, B. Mataas na kaalaman, C. Paglikha, or D. Tamang pagkilos. Number 12. Ang isip ay pinauunlad ng A. Karanasan, B. Katwiran, C. Katotohanan, or D. Pagpili. Blank ang mag-uudyok sa kilos-loob upang gumawa ng mabuti. A. Kaalaman, B. Kabutihan, C. Karunungan, or D. Pagpili. Ano ang dapat gawin upang pigilin ang tao sa patuloy na paggawa ng kasalanan? A. Ipaliwanag ang kahalagahan ng katotohanan, B. Paggising sa kanyang responsibilidad, C. Palakasin ang kanyang karunungan na nagmumula sa Diyos, or D. Pagpapaliwanag sa kanyang pananagutan. Paano makakamit ang tunay na kaligayahan sa piling ng Diyos? A. Pag-alam ng katotohanan at kabutihan, B. Pagdarasal araw-araw, C. Paggawa ng mabuti sa kapwa, or D. Paghahanap ng katotohanan. Mahusay! Binabati kita! Tumungo naman tayo sa pagninilay. Ilarawan ang mga pagpapahalaga o mga values na natutunan mo sa aralin. Gumawa ka ng isang picture collage, maging malikain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katotohanan, paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Mahusay! I hope marami tayong natutunan sa araw na ito. At lagi niyong tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Susunod na linggo, meron na naman tayong bagong pag-aaralan. So, basahin po natin in advance ang inyong module number 2. Paalam!